Tayo ngayon sa Luneta at tayo ay nag-iikot-ikot dito sa Luneta Park. Ayan. Kasama natin si Papi. Kasama natin si Mamshi. Mamshi, shout out. Ayan, ikot-ikot muna tayo rito sa Luneta habang tayo ay nagpapalamig. Mga kapatid. O Papsi, ano masasabi mo kay Jose Rizal? Picture kayo doon. Hindi. Jose Rizal? Dalawa muna. Oh, talaga. Okay, okay. Oh, 1, 2. Sige. Oh, Papsi, anong masasabi mo kay Jose Rizal? Oh, dua kami, wait. Ikatumdetan. Ayan, lakad-lakad tayo mga kapatid dito sa Luneta habang tayo nag-aantay ng paglubog ng araw. Oh, Papi, anong masasabi mo kay Rizal? Classmate mo ba si Rizal? Oo. Anong taon? 1890. 1898. Mga kapatid, sa lugar na ito, dito binitay Gombursa noong 1872. Dito mismo binitay. At nakita yan ni Dr. Jose Rizal na doon naman pinatay. At dyan namulat ang kanyang isip sa mga abuso na ginagawa ng mga Kastila sa ating mga kababayang tinawag nilang mga Indio. Ayan. At nung panahon na yon, more than 100 years, ito yung spot kung saan namulat ang revolusyon sa ating bayang sinilangang Pilipinas. Mga kababayan, dito mo lang makikita sa Luneta Park ang mga kabayanihan ng mga sinaunang bayani ng bansang Pilipinas. Chinatown.
Oh, ayan mga kapatid. Sa gilid nito ay China Mark. Ang katanungan ay kung bakit may Chinese arko dito sa lugar na ito sa tabi ng Luneta Park. At di namin alam kung bakit. At ang dahilan ay malalaman natin pagpasok natin dito sa arko ng mga Tseko. Ayan. At may kikita natin dito mga kapatid ay papasok tayo mga kababayan kung saan ay makikita natin ang isang rebulto ng isang Chinese philosopher. Di ko alam kung yan ay si Confucius o si Lao Tzu o kung sino pang mga philosopher. Malalaman natin pag tayo ay lumalapit dyan sa park na yan kung sino ang taong yan. Ayan, malapit na nating makilala kung yan ay si Lao Tzu, si Tao, si Confucius, at kung sino pa. Ayan mga kapatid, makikita natin na ang rebultong pala ito ay rebulto ni Kung Chu. At kung tawagin natin ay si Confucius. At namatay siya almost 500 years before Christ. At matatandaan natin na si Confucius ay 500 years older than Jesus Christ. At ang sabi ni Confucius, do not do unto others what you do not want to do for others to you. Pero sabi naman ng Lord Jesus Christ, after 500 years, do unto others what you want others to do for you. So it is an active word. Yan. Makikita mo. Sabi nila na naging estudyante raw ni Confucius si Jesus Christ sapagkat sinabi niya ang mga katagang niya. Pero sabi ng Lord, do unto others. Magkaiba naman yung do not do. Kaya original pa rin ng Lord, Panginoon. Sapagkat gawin mo, sabi niya, do active words, verb, action word, rather than playing safe, which you are not doing anything for others like Confucius. Ayan ang leksyon natin mga kapatid sa rebultong yan na kung tawagin ay si Confucius at si Jesus Christ. Ayan. So hanap tayo ng isang CR kung saan tayo ay iihi at magbabawas para ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay dito sa Luneta Park. Ayan. Ayan mga kapatid, wear your face mask, physical distancing all times. At saan nga bang ating face mask? Mukhang nawala. Hanapin ko. Bye-bye. Yan mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay dito sa gilid ng Luneta Park at kasama natin ang ating mga guests. Anong pangalan mo, sir? Bato. Ikaw naman, ma'am, anong pangalan mo? Ikaw naman, anong pangalan mo? Ayan. Ayan. Nandito ngayon ang mga team Bato.
naglalakbay. Tayo ngayon sa Japanese Garden sa gilid ng Luneta Park. At makikita mo, iba naman ang design ng Japanese Garden. Parang design nito ay para bang yung mga harakiri noong unang panahon. Tama ba? Na merong site yan, yung mga mag-commit ng harakiri, at dyan naman yung gong ng kanilang mga religion na Shinto. Ayan. At makikita mo na ito yung ginagamit nila. Ayan. At yan ay makikita mo ang simple layout. Ganitong gawin natin sa bahay sa harap. Di, ikot tayo rito, ikot tayo. Ayan. At ayan mga kapatid, papasok na tayo sa main. Diyan tayo sa dito, oh. Umuulan dito tayo. Ayan. Uulan na mga kapatid. Kaya tayo ay pupunta rito sa my covered area. Japanese Garden sa Luneta Park. At makita mo, dito muna tayo. Mga kapatid, ito yung symbol ng Shinto Buddhism. Mga kapatid, papasok tayo ngayon sa ano ito ba? Mother? Dito ayan, yan. Makita mo. At dito palikod. No, facing sunset. Pero dyan sa madami, isa lang may bala. Lahat sila meron. Alam ko isa lang daw, ma'am. Anong isa? O, ayan, no. At makikita mo ang rebulto ng mga tumira kay Rizal. May aso pa doon sa likod. Ayan mga kapatid, nandito tayo ngayon sa execution dramatization ni Dr. Jose Rizal. At kasama natin ang ating historian na si Papi. Ayan. Makita mo ngayon. At mga batong ito ay ang mga witness, pero wala nang mga tao. Kaya pwede na kayong umupo dyan, witness ngayon. Ayan. Ang anong gumanong isa lang, ang bala. Hindi, lahat sila may bala. Yeah. Ito yung pag-umpisa ng kanyang paglilitis. Ayan. Binigyan din siya ng lawyer, pero parang kunwaring lawyer lang para may pagtanggol ng kanyang sarili. At yan naman ay ang kanyang ina, mga kapatid. Ano pangalan? Si Teodora Alonso. Ano ang tunay na pangalan ni Jose Rizal? Ang tunay na pangalan ni Jose Rizal ay Jose Protasio. Rizal E. Riolondo. Ayan. Ayan. At nung pumunta siya doon,
mga kapatid, ito ang pagbaril kay Dr. Jose Rizal. At tayo ay witness sa kanyang pagkamatay ngayong umaga. At tayo ay nagtataka kung bakit kaya walang face mask si Jose Rizal. Ayan ang matinding katanungan. Sapagkat noong unang panahon ay wala pa yatang COVID. Kaya wala silang face mask. Ayan. Oh, papi. Papsi. Busy ngayon si papi sa kanyang pag-selfie. Ayan. Ayan. Oh, papi, anong masasabi mo kay Rizal? Kilala mo po siya o ano? Ayan. Ayan mga kababayan, ang obra maestra ni Dr. Jose Rizal. Ayan, kung makikita nyo ay nandito ang kanyang ultimo adios, my last farewell. Pahimaka si Dr. Jose Rizal. At alam nyo ba mga kababayan na ang ultimo adios na sinulat ni Jose Rizal sa Spanish ay sinulat niya bago siya mamatay at siya ay pagbabariling. Pero nakasulat dyan sa Espanyol, kaya naiintindihan ng mga Pilipino at ang mga Kastila sa Spain. At nung ipadala ang kanyang letter na ultimo adios doon sa Madrid, Spain, ay nung mabasa ang mga Kastila, lalong-lalo na ang mga pare at mga otoridad doon, ay parang nalusaw ang kanilang mga puso sapagkat naiintindihan nila ang anong ibig sabihin ng mi ultimo adios. Papi, alam mo ba kung bakit naiyak ang mga tao nang mabasa nila ang ultimo adios ni Dr. Jose Rizal? Hindi lang sila umiiyak, kundi panaghoy ang kanilang mga iyak. Yung matinding paghihi, nakit, kalungkutan sa kanilang mga puso sapagkat nabasa nila ang sulat ni Rizal sa kanilang mga sariling wika. Ayan, no kumadya Ilocano, hindi mabasa da ti surat ni Rizal nga ultimo adios, papi, ay agan anugog dagiti makabasa sapagkat natatag sila sa bawat salita na nakaukit sa mga letra ng tulang mi ultimo adios. Kaya ngayon hindi natin maintindi ang mi ultimo adios sapagkat nakasulat sa Kastila at ito ay sinalin sa Ingles, sa Tagalog, sa Ilocano, at doon ay panaghoy, pagtatangis kung paano ibinigay ni Rizal kanyang buhay sa inang bayan. Kaya mga kapatid, makikita nyo ang lunetang ito, ang mi ultimo adios ni Jose Rizal, ay napakasakit na tula ng isang taong malapit na mamatay. Ikaw kapatid, ano ang iyong tula pag ikaw ay mamamatay? Mi ultimo adios. Anong masasabi mo ate sa mi ultimo adios ni Dr. Jose Rizal? Alam mo ba na yung mi ultimo adios sinulat ni Jose Rizal ay nung mabasa ng mga Kastila ay nadurog sapagkat ito ay nakasulat sa salitang Kastila.
Ayan mga timbatos. Ito, mga kapatid, mga kababayan, ang lunetang ito ay pinasiyahan upang ang mga tao ay pumunta rito at magkaroon ng Memorabilia. memory. May memorabilia. Kaya dyan napupunta yung mga presidente, yan oh. Oo, dyan nagbababae. Diyan napupunta ang mga diplomatic corps, mga ay imutotin ni timpake.